Hello po sir, bagong subscribers nyo po ako. Tawagin nyo na lang akong Rene, hingi po sana ako ng payo sir, from Montalban po ako. Ang masaya sana naming pamilya po, mukhang mapalitan ng kalungkutan sir. Ang cast driver po ako, simula kasi nang dumating yung pinsan ng misis ko dito sa amin, napansin ko ang malaking pagbabago ng misis ko sir. Ayaw ko po sanang magduda sa misis ko dahil sabi naman niya, pinsan niya ang taong ito. Nakikitira kasi muna dito sa amin habang nag-a-apply ng seaman. Halos 3 buwan na po ang ang taong ito dito sa amin. Tinatanong ko kasi ang ate ng asawa ko sa probinsya nila, malayo daw nila na pinsan tong tao na ito, halos 4 degree kasi na po. Wala namang problema sa akin dahil matulungin naman tong tao na ito sa gawaing bahay. Kaya lang, parang may kutob lang ako na dahil malaki ang pinagbago ni Mrs. nitong nakalipas. Ayaw ko rin kumprontahin si Mrs. dahil baka magalit sa akin. Kaya ito yung sumasagabal sa pag-iisip ko araw-araw. Ano kaya ang magandang gawin ko, Kuya Ting? Baka totoo itong hinala ko. Sana mapansin nyo po. More power po sa channel mo, Kuya. Magandang araw po sa iyo, Sir Rene. Maraming salamat po sa mensahe, Sir. Magandang usapan po ito, Sir. Pero bago ko po ito sagutin, pasalamatan ko po muna yung mag-sponsor ng jacket. Maraming salamat po, Ma'am. Naawa po si Ma'am sa akin kasi isa lang daw ang jacket na paulit-ulit lang daw niyang nakikita pag nagbablog ako. Ganun pa man, Ma'am. Salamat kahit hindi pa nakarating sa akin yung maagang pamasko niyo po. Actually, Ma'am, may jacket pa naman akong iba. Kaya lang kasi itong itim na jacket na ginagamit ko palagi at binaliktad ko pa, iniiwasan ko po kasing magsuot ng may mga logo. Bawal kasi yata sa YouTube. Itong pagbablog ko po kasi, ma'am, malay natin kung maraming susuporta pagdating ng araw, pwede na rin itong pagkakitaan ko para makatulong din po ako sa mga nangangailangan kahit sa simpleng bagay lang. Kumbaga, iniiwasan ko po talagang magkaroon ng violation sa YouTube. Pero ulitin ko po, maraming salamat po sa magang pamasko. At siyempre, hindi ko rin makakalimutan yung mga sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat, okay? Balik tayo sa topic natin. Mag-umpisa po tayo sa pinsan ng asawa mo, sir. Dito sa 4th degree kasi, napakalayo na nito, sir. Yung 3rd degree kasi nga lang, may mga lugar na pwedeng sila ang mag-aasawa. Ito pa kayang 4th degree kasi, medyo sobrang layo na po nito. Wala namang problema kung tatanggap tayo ng makikitira pansamantala dahil likas naman nating Pilipino na matulungin talaga tayo. Kahit nga hindi pinsan wala pong problema dito kung tulong ang pag-uusapan. Pero depende po yan sa sitwasyon, sir. Dito po sa problema mo po, wala kang binanggit na ibang tao na kasama nyo sa bahay maliban sa inyong tatlo. Ikaw, asawa mo, at pinsan niya. Yun ang sabi mo. Kahit pa yata totoong pinsan, sir kung sa part ko, hindi po ako papayag na sila lang matira sa bahay. Dahil nagtatrabaho ako. Dito pa lang sir, medyo sablay na ito. Hindi talaga malayo na totoo ang iniisip mo sir. Dito naman po sa sinabi mong pagbabago ng misis mo, hindi ka nagbibigay ng maayos na detalye dito kung ano ang nagbago sa kanya. Pero tingin ko dalawa lang ito. Nagbago ang pagtrato niya sa'yo. Halimbawa, dati hindi naman siya masungit sa'yo. Tapos ngayon, bigla na lang naging magalitin sa'yo. Pangalawa, nagbago siya pagdating sa kama. Kung dati ramdam mo yung pagiging agresibo niya tuwing nakikipagniig ka sa kanya, pero ngayon bigla na lang nanlamig na kala mo'y palaging walang gana o hindi na masaya. Kapag ito ang binanggit mong pagbabago niya, Sir, 95% agree po ako na may nangyayaring hindi maganda dyan sa bahay niyo pag wala ka. Kung yung kutob natin, sir, bilang isang lalaki, masabi kong 90% accurate yan. Kaya agapan mo na ito, sir, kung ayaw mong mangyari yung sinabi mo na masaya na sana pero mapalitan pa ng kalungkutan. Dito naman sa sinabi mong takot kang kumprontahin si Mrs. baka magalit sa'yo, pinakita mo, sir, na under ka ng Mrs. mo. Walang problema ang maging under sa asawa po. Pero sa pagkakataon na ito, tumayo ka bilang isang lalaki, kumprontahin mo siya, huwag kang matakot sa galit niya. Ang katakutan mo, yung masira ang pamilya mo dahil hindi mo pinanindigan ang pagkapadre di pamilya mo. Hindi mo naman siya aawayin Magtatanong ka lang naman doon sa mga pagbabago niya. Ito po mapapayo ko sa iyo, sir. Agapan mo na ito kaagad. Kung hindi mo kayang tanungin ang misis mo, paalisin mo itong lalaki na ito o pinsan niya. Karapatan mo yan dahil pamamahay mo yan at ikaw ang padre di pamilya dyan. Kapag nag-react si misis sa gagawin mo, pagkakataon mo na ito para paaminin kung gusto mong mapatunayan kung may nangyayari sa kanila sa taong ito. Kasi kung may namumong init sa pagitan nilang dalawa, sisingaw at sisingaw yan. Mapapansin mo yan sa reaksyon nila kapag ginawa mo ito.
Pero kung mahal mo ang misis mo at ayaw mong mawala siya, kimkimin mo na lang ang iyong pagdududa hanggang makarecover ka at mawala sa isip mo ang pagdududa mo. Pero kung gusto mong malaman ang katotohanan, go ahead sir. Karapatan mo yan, pero dapat nakahanda ka sa sarili mo kung ano man ang kalabasan ng problema mo na ito. Sana sir makatulong itong payo ko. Salamat po sa tiwala at sa mensahe nyo. Maraming salamat po.